Irene. Hello, good morning. Nandito ako sa kabila. Kaya pala. So, ang sabi nga ni Pastora dito, ito nga po yung buhay ni Jacob na sino bang nakakapagsabi ng mangyayari sa bawat isa sa atin, di po ba? Hindi ba lang naman nakakalam, buti nga si Jacob nakakausap si Lord, nabibili na, napagsasabihan. Hindi natin talaga alam ang magiging buhay natin sa susunod ng mga panahon. Ayan. At ang nakikita ko dito 'di ba si Jacob nga 'di ba gusto nga niya maging panganay kaya yun nakuha naman niya kanyang pagiging panganay pero may mga consequence din, di ba? Sila nagkagalit na magkapatid. Ayun, hanggang sila parang dadalawa-dalawa na nga sila, naghiwalay pa, di ba? So compare nga dito sa ating buhay na yun na nga, ang buhay na nga natin ay parang gulong ng palad. Minsan nasa ibaba, minsan nasa itaas. Gaya din namin, sino ba magsasabi na kami dito titira? Ay ako'y doon na pinanganak sa amin 53 years na bago lumipat pa dito. O ay, yun nga, ang siguro kagustuhan niya ni Lord na, umalis na kayo dyan. Umalis na kayo dyan, maubos na yung lupa dyan. So, yun, di, siyempre, ito nangyari, nandito na kami. So, yun din nakagustuhan ng Panginoon dahil siguro malapit na rin kami sa church. Kaya malapit-lapit kaysa doon. Hindi na kami manunubigan. Hindi nga. Kaya yung plano ng Lord ay hindi nga natin plano. At kung tayo susunod sa mga instruction na ibinibigay ng Panginoon at yun nga, ang pagtawag sa Banal Espiritu, ay dapat ay laging andon para laging positibo ang mangyayari sa ating buhay. Salamat po. Thank you. Parang nasabi nyo na lahat. Copy-paste na lang ako. Ang masasabi ko lang ay 2 sentence lang yata to. Ang instruction ng Panginoon sa kanyang plano sa atin, sa kanyang pagpapala sa atin at sa final destination natin ay talagang perfect. Kaya nga lang, tayo nga ay sumusuway, kaya nakakaranas tayo ng mga iba't ibang pagsubok. Pero kung sabihin natin taong lang pero hindi daw natin dapat idahilan yung lagi ng tao lang kaya nagkakasala. Tao lang tayo kaya nagrereklamo. Kasi, di ba tayo ay nilikha ng Diyos na kawangis niya? So, perfect. Yun lamang po. Yan. At sino pa po magdadagdag? Sige po. Tawagin natin. Walang mag-volunteer. Okay, Sister Beck. Maganda nga pong basahin to paulit-ulit itong Genesis. Actually, nandito rin ako sa pinauulit-ulitan ko itong Genesis na to at saka talagang maganda. Dito makikita natin sa share ni Pastora Joy na talagang si Jacob ay pinili. Kung tutuusin, si Esau ang panganay, di ba? Siya talaga yung Pero si Jacob, kahit na sabihin natin yung pagiging nakuha niya yung panganay sa hindi parang tama, di ba? Pero yun yung gusto ni Lord na talagang mangyari, di ba? Na ginamit pa si kayo ko, si Rebecca, di ba? Para, ito, gamitin mo to. Kailangan para ikaw yung i-bless ng iyong ama. Di ba? Isuot mo ito para ikaw mag-amoy isaw. Parang nilinlang, di ba? Si Isaac, nilinlang para makuha niya yung pagkapanganay, which is, naman yung kung tutuusin, pinag-anuhan nga nilang magkapatid, di ba? Na ito, sige, pakakainin kita nitong soup na to. Basta ibigay mo sa akin yung birthright mo bilang panganay, di ba? Yun namang isa, dahil gutom na gutom, kinano nga. Pero dito makikita natin, talagang pinagpala siya.
At makikita rin natin sa share ni Pastora Joy kung paano talagang bukod sa pinili siya, pinagpala, at saka makikita rin natin yung pagiging masunurin niya na hindi gaya nating tao na hindi gaya natin minsan ng mga Kristiyano kahit sabihin ng pinili na tayo, kung kaya humaharap tayo sa mga consequences dahil sa katigasan at pagsuway natin, hindi gaya ni Jacob na talagang masunurin siya kahit sabihin medyo alam niya na hindi tama, di ba? Pero sinunod pa rin niya yung kanyang ina. O sabi, punta ka doon sa aking kapatid na si Laban. Kasi dito baka papatayin ka, dalawa agad ang mamawala sa akin, di ba? Sabi ni Rebecca, sa isang igla, para dalawa agad kayong mawawala sa akin, parang ganun. Kaya pinaghiwalay sila, di ba? And then, another thing is, kung susubaybayan natin yung Genesis, makikita rin natin kung ano yung ginawa ni Jacob. Bukod sa pinagpala siya, nakita niya si Joseph na akala niya ipatay na. Hindi lang si Joseph ang nakita niya, nakita pa rin niya yung si Manasseh at saka si Ephraim na anak ni Joseph. Kung nakita pa rin sa kanya yung apo niya, hindi lang yung anak niya, di ba? Ay talagang siya doon, nakakaano talaga pag yung and then nakita rin natin doon, sabihin, yung time na si Joseph naman, na i-bless niya nung mamatay na siya, nagdagdag dito yung mga apo niya, i-bless ko siya, na kinras niya yung kamay niya, di ba? So makikita niya, ito, para sa kanila din, sunod-sunod rin sa din sa kanya na yung bunso ang gaya niya, na siya mas nakakabata kay Esau. Yung isa, di ba, makita din natin na sabi ni Joseph, hindi ganyan. Pero sabi niya, ito yung talaga. Di ba? So makikita natin talaga, kapag pinili ka. Di ba? Kahit sa anong paraan, pag pinili ka kahit na anong gawin mo. Ang kailangan lang talaga, ate, maging masunurin gaya ni Jacob. Yun lang po. Okay, maraming salamat, Sister Beck. At I believe lahat tayo na nandito ay mayroong calling. No? Lahat tayo ay tinawag, lahat tayo ay pinili. Amen ba? Okay, no? So kailangan, katulad ni Jacob, marunong tayong sumunod sa mga instruction. Huwag nating panatilihin na dahil nga may free will tayo, yung ating kagustuhan, di ba? Kailangan sundin natin ang ating Panginoon. Okay? At meron po ba? Oh, Brother Robert, ikaw naman. Okay, maraming salamat, Brother Robert. At meron pa po bang hahabol? Okay, so kung wala na po, tayo po ay mananalangin na. At meron po ba tayo mga special prayer request? Wala rin po. Okay, so take it away sa ating mga maglilingkod.